Just now, heto na, interim release ni FPRRD aprobado na malaking good news ito, Palasyo bumaliktad na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang Palasyo Malacanang ay wala pa raw natatanggap na request para naman sa pagpapawi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan kay Undersecretary Claire Castro. Hanggang sa ngayon, wala pang malinaw na sagot ang Palasyo ng Malacanang kung mapagbibigyan sakaling humiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maibalik siya dito sa Pilipinas. Lumabas kasi ang usapin matapos sabihin ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na kumpiyansa siyang makakuha ng pansamantalang kalayaan ang dating Pangulo bago ang confirmation hearing niya sa Setyembre. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala silang natatanggap na anumang kahilingan mula sa kampo ni Duterte o kay Kaufman. Paliwanag pa ni Yusek Castro, saka lamang ito magtatalakay kapag meron ng official request na naipasa sa Malacanang ang kampo ni Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Wala pa pong request kami natatanggap. It's so hypothetical right now. So, samantala, hinimok ni acting Davao City Mayor Sebastian. Kahit naman sabihin nating magkaroon ng request, bakit naman hindi sila papayag doon? Diba? Hindi na nga tama yung pagkakadala kay PRRD sa dahig eh. Diba? Dapat tanggapin siya rito. Pabalikin siya rito sa Pilipinas. Baste Duterte ang mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magsama-sama sa Dahig sa Setyembre 23 kasabay ho ng nakatakdang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Ito yung upang ipakita ang umano'y puwersa ng Duterte supporters na tuloy-tuloy na sumusuporta sa dating Pangulo. Gitnang alkalde, nagawa ng mga supporters na patunayan noong 2016 at 2025 midterm elections ang lakas at lawak ng suporta sa dating Pangulo kahit maaari niyang ipakitang muli ito kasabay na nakatakdang hearing sa kaso ng Pangulo ng dating Pangulo. Kung hahamunin man aniya ang mga supporter na muling gumawa ng demonstrasyon, tatanggapin ito ng mga Duterte supporters at ipapakitang muli ang kanilang pagkakabuklod. At hinimok ng dating presidential son ang mga supporters na ipaglaban ng dating Pangulo sa pamagitan ng pagpapakita sa dahig sa mismong araw ho ng kanyang hearing at mapayapang ihayag ang kanilang suporta. Sa Setyembre 23, isasagawa na ang confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa kinakaharap nitong crimes against humanity. Ito ay pangunahan ng mga pre-trial judge ng International Criminal Court at inaasahang magtatagal lang ng ilang araw. Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint ni General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na inilalabas sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Meron tayong good news tungkol sa kaso ni PRRD sa The Hague, Netherlands. Ayan. Ito, post ni Optic Politics. August 24, 2025. Ito ang title niya, summary sa kanyang post. Basahin ko The Hague just blink. By naming a presiding judge to handle Duterte's motion against prosecutor Karim Khan, the ICC has revealed its weakest move yet. Either way, it's trapped. Nahulog na sa patibong ang ICC sa wise move kampo ni PRRD. Uphold Khan, meaning it is accused of bias. Remove him, prosecution collapses. Delay equals incompetence exposed. This is no longer about law, it's about credibility, and the ICC is already in the end game. Okay, so ito po yung wise move. Ang kampo ni PRRD
nag-file ng motion or petition na i-disqualify yung prosecutor, si Amir Khan. At ang naging decision ng ICC is pumayag na dinggin yung motion at nag-designate na ng isang judge. Ito, basahin ko. The ICC thinks it has shown strength by designating Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza to preside over Rodrigo Duterte's disqualification motion against Chief Prosecutor Karim Khan. In reality, the court has just revealed its weakest move yet, one that places it on the edge of political checkmate. So, wais kaayo talaga itong kampo ni PRRD. Kaya kahit may mga problema nun, para bang kini-question itong ginagawa ni Attorney Kaufman. Ngayon, sa aking pagkaintindi lang, talagang matalino. Napakaganda itong motion for disqualification yung Chief Prosecutor. So, kaya sa akin nakikita ko, talagang hihirapin sila dyan kay PRRD. Kung tutusin niya na lang talaga yung pinakamalaking kaso na hawak-hawak nila eh. No? Kung sakaling si PRRD ay makauwi na, makalaya yan, wala na. End game na talaga yan sa ICC. Dahil nga alam naman natin ng ICC, gusto na talagang mawala yan eh. Gusto na talagang parang tanggalin yung ICC. Kaya nga hindi nila binibitawan yan si PRRD dahil alam nila yung mangyayari. Di ba? So, kailangan ipagpatuloy nila yan. Pero kung may mga nakikitang butas na ganyan, malaki talaga ang posibilidad na si PRRD ay 100% makakalaya. No? Pero sa tingin ko kasi mga katunay, real talk na lang to, no? Maging practical na lang tayo. Sa panahon siguro ngayon, kung sa Pilipinas dadalhin si PRRD, may mga kokontra dyan eh. Dahil pag si PRRD is nakabalik sa Pilipinas, ang iingatan nila dyan yung 2028 election. Dahil alam nila na malaki ang magagawa ni PRRD kapag si PRRD ay nakabalik. Maaaring makalaya si PRRD dyan sa dahig, pero baka hindi nila pauwiin. Kahit gusto natin na si PRRD ay makauwi dito sa Pilipinas, na dapat naman talaga ipaglaban na makauwi siya rito dahil karapatan niya yon. Pilipino siya. At kung mapawalang sala siya dyan. 'Di ba? Pero tayo is magpakatotoo na lang tayo sa iniisip natin. Kung eto ngayon, etong administrasyon ngayon, kung etong pag-uusapan, parang malabo eh. Pero kung sila, papayagan nila si PRRD na makauwi dito sa Pilipinas, maganda yun. Good sa kanila yun. Good vibe sa kanila yun. Ngayon, yung mga butas na nakikita dyan is, yun yung sinasabi ko na malaki yung pag-asa. No? Malaki yung pag-asa na nakikita natin. Didinggin na naman yan. So, bali tatlong motion o tatlong issue at hand. Ang una, yung interim release. Didesisyonan na yan, later or sooner. Hopefully, bago September 23 na hearing, may decision na yung interim release. Pangalawa, yung motion sa jurisdiction. Kini-question kampo ni PRRD na wala ng jurisdiction ang ICC sa kaso ni PRRD. Yes. Pangatlo na itong motion for disqualification kay Prosecutor Karim Khan. Doon pa lang sa wala ng jurisdiction ng ICC sa kaso ni PRRD, doon pa lang malaki ng pag-asa yun eh. Totoo naman talaga na wala ng jurisdiction ng ICC. Hindi na dapat nila kinukuha yan si PRRD. 'Di ba? Tapos ang problema kasi talagang yung mga nandito lang sa Pinas ang gumawa ng paraan para si PRRD dalhin diyan sa dahig. Sinuko siya diyan. Kahit wala na talagang patakaran dito, wala ng jurisdiction yung ICC. Kaya doon pa lang is mali na yung kalakaran na yun. 'Di ba? Kaya doon pa lang din sa problemang yon, doon sa butas na yon, malaki din ang pag-asa ni PRRD. So, ganito ang paliwanag. By accepting that motion,
na-expose na there is a problem of credibility ng ICC kasi nga itong chief prosecutor ngayon naka-on leave dahil may kaso may kaso ng sexual abuse ata. Biruin mo yan? Chief prosecutor ka, tapos may kaso kang ganun. Ikaw, korte ka na parang ikaw ang symbol of justice sa buong mundo. International Criminal Court Kaya lang pinaparatangan ng sexual abuse. Hindi dapat ganun. Yung kasong yun hindi pwede yun. Kumbaga, isa ka sa hurado dyan, tapos ganyan. Kung ikaw may kaso kang ganun, pagkakatiwalaan ka pa ba? Dapat sa mga nandiyan dyan, sa mga prosecutor na yan, is wala ka talagang bahid na kahit anong issue. Hindi lang naman issue basta-basta yun Hindi simpleng issue yun, napakalaking issue yun. Di ba? Prosecutor ganyan. Kaya nga naka-leave siya ngayon. So mayroong acting o assistant prosecutor na gumagalaw. So, dinagdagan pa ngayon. Ang galing questionable na yung karakter ng prosecutor. Dinagdagan pa ng motion na i-disqualify siya dahil bias. At pumayag naman ang ICC. Pwede man niyang i-dismiss kagad yung motion. Dapat talaga yun. Dapat talaga yan questionin. Kasi kung ikaw prosecutor ka, hindi ka pwedeng maging bias. Kailangan makikinig ka sa magkabilang side. Hindi pwedeng sa isang side ka lang nakikinig. Pangit yun. Dapat naman talaga mawala siya Hindi naman talaga dapat sa kanya yung ganyan. Pumayag ang korte at naglagay ng isang judge para dinggin ang mga arguments. So, to me, it's a very wise move kampo ni PRRD. Kaya, magtiwala lang po tayo kay Attorney Kaufman. Magaling si Attorney Kaufman. Mag-isip kung ano-ano. Sabi na nga, nagpayag na ang pamilya Duterte pero kay BP Sara na may tiwala sila kay Attorney Kaufman. Tsaka kita naman natin si Attorney Kaufman. Mabibigat na kaso yung hinahawakan talaga niya dati pa. Tapos napapawalang sala. Di ba napapawalang sala yung hawak niya? Lalo na kay PRRD. Maraming butas para mapalaya si PRRD. Di ba? Maraming foul dun sa pagkakadala sa kanya dyan kung magsalita siya, magsagot ng mga question, direct to the point. Yes, maganda walang yun. Paligoy-ligoy. Siya, matalino, eksperyensado, at saka naniniwala siya na walang kasalanan si PRRD. Mataas ang respeto niya kay PRRD. So, yun po. So, ngayon, dasal ang kailangan natin. Yes. Kasi ang unang pangangailangan ni PRRD, yung ma-release siya from detention dahil kawawa siya doon Yes. Pero mo yan, naka 5 months na siya na nakakulong. Hindi pa maklaro kung ano yung charges. Kaya sa September 23 pa ang confirmation of charges. So, ako araw-araw kasama sa dasal ko na ma-release siya temporarily. Kahit saang bansa siya dalhin. Ako, malaki ang aking hope na i-grant ang kanyang interim release. Excuse me. Dahil ang prosecution pumapayag na ma-release siya. Syempre kailangan talaga makalaya na ni PRRD dun Unang-una sa edad niya. Kailangan talaga ng pag-aalaga kay PRRD. Ngayon, kung hindi siya papayagang pabalikin dito sa Pilipinas, kahit sa sa ibang lugar muna siya mag-stay. Malapit na naman maging presidente si BP Sara. Di ba, mga katunay? Kapag naging presidente na si BP Sara ay welcome home PRRD na. No, pero kung sinasabi ko nga kanina, pero kung gagawin ng palahasyo ng administrasyon na pumayag na pauwiin si PRRD dito, good sa kanila 'yon. Magandang resulta sa kanila 'yon. Punto sa kanila 'yon. Pero kung hindi sila papayag na si PRRD ay iuwi dito sa Pilipinas, halimbawa napawalang sala siya dyan o kaya pansamantalang kalayaan ni PRRD, hindi sila pumayag, malamang sirang-sira na sila niyan. Gumawa na sila ng maling hakbang sa pagkakadala kay PRRD dyan sa dahig, wag na silang gumawa uli ng maling hakbang kapag si PRRD gustong pabalikin dito sa Pilipinas. Basta doon sa country
na gusto ng prosecution. Yes. Ito namang defense, si Attorney Kaufman, merong country na gusto rin nila. Kung saan maalagaan si PRRD? Kahit saang country na, basta makalabas. So, Yun sana ang korte magdesisyon na okay, interim release para wala nang gulo. O sige, i-release natin. Basta payag kayo punta dito sa country na gusto ng prosecution. O, nakalabas na siya. Di ba? Pwede na yun. Basta nakalabas, hindi na siya nakakulong. Basta nakalabas. Kasi kung nakalabas siya, mas madali na siyang bisitahin ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan. So, ituloy po natin ang pagdarasal sa kalagayan na Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Philippines Trending News. At syempre natunghayan natin ang boses na yon at ang video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.